Hello. Today itetest natin itong Romos na 60 amp power bank. PMT60 ang model. So 60 amp power ang capacity nito at 100 watts yung power. Bidirectional, ibig sabihin pwede natin i-charge 100 watts charging and 100 watts na discharging. Check natin kung totoo yan. Ito palang binili ko, may kasama siyang bag. So may free bag. Kano ba ang bili natin dito? So ang bili natin dito ay nasa 3,500 plus pala kasi may discount sa Lazada. So, kailangan ko na rin talaga ng bagong power bank kasi ay yung ating yung Thunder Block natin ay ewan ko, for some reasons biglang tumitigil lang mag-work, ayaw na mag-turn on, ayaw na rin mag-charge. So meron tayong dalawang ganito. Kahit yung isa binuksan ko na, tinatry nating ayusin kasi ayaw nga gumana. Tapos nakaka-receive na rin ako ng maraming messages na bigla daw tumigil ng mag-work yung Thunder Block nila. So parang mahirap na i-recommend ngayon kasi parang may quality issue talaga. Biglang tumigil na lang mag-work. So tingin tayo ng mas magandang quality ng power bank. Oh, ang ganda na ito, solid. So sa packaging, ang kasama niya yung power bank mismo at isang USB-C cable. So kasama din sa manual, kailangan daw i-charge and then discharge para ma-calibrate yung display ng battery natin. For comparison ng size, eto. So mas malaki siya, mas malapad yung Thunder Block pero mas mahaba siya. Ayan. Sa feel ng quality, mas feeling premium yung Romos natin kasi aluminum yung body ng ating Romos. Empty. Kailan ko ba ito binili? At bakit parang empty yun lang? September 14 ko binili. Try natin gamitin itong charger na to. 100 watts na charger. So yung magtatanong kung saan ko nabili to ay sa Walmart ko po ito binili. Nung nagpunta tayo ng US. Ngayon ko lang siya bubuksan. Gagamitin ko siya sana pang charge ng aking laptop. Pero mukhang malaki pa rin. Kaya hindi ko binuksan. Tapos bumili na lang ako ng, tignan nyo. Mukhang mas maliit to. 140 watts naman. Ito. USB-C din. Hindi ko rin pa nabubuksan. Try natin i-charge. Tingnan natin kung magcha-charge siya. Ayun. So bakit hindi nag-turn on kanina? Short press lang pala. So short press lang pala para mag-turn on siya. Nilo-long press ko kasi. Ayun. So hindi naman pala empty, meron pa siya 75%. Sa LED light, meron daw siyang 1, 2, 3. Ayan. So meron tatlong levels yung brightness niya. Hindi naman ganun kaliwanag. Mas malakas pa yung ilaw ng flashlight ng phone ko. Ayun. See? Malabo. At ayan. So, supported niya yung Samsung FC, Huawei FCP, SCP. At 12 volts yung max na voltage. Yung USB-C naman. 105 watts. Yung nakalagay. So, yung maximum voltage nito at QC 3.0, 20 volts. Tapos, yun, 100 watts. Try natin siyang i-charge. Tingnan natin yung wattage na makuha natin sa charger. Nasira kasi yung USB ko na may wattage output. So, dito na lang natin titingnan. Makita naman natin kung ilang watts. 106 watts, 108. So, kaya-kaya nga natin mag-push ng 100 watts papunta dito sa power bank. So, nung tinest natin dito, 100 watts yung lumitaw. Try natin i-charge, 100 watts din naman. Try natin mag-charge. Tingnan natin kung ilang watts yung kaya niyang ilabas. 95 watts. So, I can say 100 watts talaga to. Ayan, nag-charge na yung power station natin ng 100 watts gamit yung USB-C. Ayun, umabot na ng 97. So, 100 watts talaga. Try natin sa laptop natin na gusto niya 65 watts pataas. Ito yung Lenovo Legion 5 ko. So, ito ay pwedeng i-charge
sa USB-C. Tingnan natin kung kaya niya. So yes, nagcha-charge siya. Ayan, makikita niyo yung battery. May charging icon. Ito kaya, ilang watts to? Tapos dito naman sa USB Type A, parang 15 watts lang. Ayan, 17 watts yung nadidetect natin dito. Kung gusto mo palang i-charge itong power bank, dito sa power station, may hirapan ka kasi nag-uusap silang dalawa at lagi na nangunguna tong power bank. So, kapag isasaksak mo sila sa parehong USB-C, sasabihin na ito na siya yung gusto niya mag-charge papunta dito. Kasi yun naman yung mismong trabaho talaga nito mag-charge. Now, i-check natin kung pwede ba siyang i-charge. And then, gagamitin mo din siya. So, china-charge natin siya ngayon. Tignan natin kung isaksak natin siya sa power bank. Nag-charge naman. Hindi nga lang sagad. 62 watts lang. Yung USB Type A kaya magana pag nag-charge. Mukhang gumagana naman. Ayan. So, pwede nga siyang gamitin habang nag-charge. Paano kaya kung dalawa yung ikakabit na charger? Buksan din natin itong isang charger. Para matry natin. Ang solid na ito, oh. So 140 watts siya na charger compare mo dito. Mas maliit siya pero mas malakas yung power niya. Yung kasi yung power ng gallium nitride. So yun na yung nangyayari ngayon. Palitan ng palit yung charger habang pataas ng pataas yung power. So eto pwede nyo itong mabili sa Lazada or Shopee. Etong brand naman na to ay sikat to. So hindi pwede magsabay na mag-charge. Isa lang ang pwede. Pag tinanggal natin to, ayun, saka lang siya nag-charge. And meron na siyang 100 watts. Gagawan sana natin ng unboxing video eh. Pero in-unbox na natin. Ganda niya. I-test natin to soon. Balik lang natin sa box. Mag-pretend na lang tayo hindi pa natin in-unbox. So yun, nalaman natin na pwede siyang gamitin habang nag-charge. At isang charger lang ang pwedeng gamitin. So kapag nagsaksak ka pa ng isa pang charger, hindi na mag-work yung isang charger. Kung ano yung naunang sinaksak mo, yun yung mag-charge. Up to 100 watts. So, ang susunod, i-charge ko lang muna and then i-capacity test natin. Tingnan natin kung ilan yung watt hours or amp hour na makukuha natin. Kung maaabot ba natin yung 60,000 milliamp hour. Ayan, fully charged na. So, i-capacity test na natin. Gagamitin natin itong pang-trigger na power delivery. Mag-output to ng 12 volts. Para hindi masyado masagad, ang discharge rate lang natin gamit sa ating battery tester ay nasa 2 amps. So mga nasa 40 watts lang yun. Tapos cutoff voltage natin ay 10 volts na yun nilagay ko. Kasi kahit naman anong voltage na lower sa 20 volts pwedeng ilagay. Kasi fix na 20 volts dapat talaga yung output nito. At mawawala na lang yung voltage kapag low-bat na siya. So mamamatay lang talaga siya. So balik tayo at makikita natin kung ilan yung capacity niya. Nakalimutan ko ata sabihin sa inyo na Life P04 daw yung battery nito. So yun, bubuksan din natin to para makita din natin kung totoong Life P04 ba yung battery niya. Ayan, tapos na yung discharge natin. 0% na. Ang nakuha natin capacity ay ito 9,094 milliamp hour or 178 watt hours. Now, hindi natin pwede i-compare yung 9 amp hour na to sa 60 amp hour ng power bank kasi magkaiba yung voltage nila. Itong 9 amp hour ay nasa 20 volts while yung 60 amp hour nila ay nasa 3.2 volts. Kaya magkaiba yung nakuha natin. Pero pwede natin i-convert yung watt hours na nakuha natin which is 178 watt hours to amp hour. I-divide lang natin yun ng 3.2 volts. So 178 watt hours divide natin ng 3.2 ay nasa 55 amp hour. I think para sa akin ay acceptable na yun dahil may power losses pa and most likely hindi discharge ng 0% talaga yung battery natin. Buksan na natin before natin siyang i-charge para makita natin yung battery niya sa loob and then tignan natin kung anong voltage niya discharge yung battery. Tignan natin ito.
Ayun. Pwede nating ma-check yung voltage dito. Oh, naka 4S siya. Ayun no, 11.8. 10 volts ang minimum niyan kung naka 4S, tapos 11.8 yung nakuha natin. So hindi nga talaga na-discharge up to 0% talaga. Kaya 55 amp hour yun nakuha natin. Ayun. Hindi na siguro i-push palabas to. Ayun. Mukhang cylindrical yung mga cells. Ayun yung cells natin. So 4S nga siya. At para ma-confirm nga natin na live P offer to, sa voltage pwede tayo mag-rely 2.9. At kapag i-charge natin siya, dapat nasa 3.65 lang yan. Try natin tanggalin. Tingnan natin kung may makikita tayong markings. Wala. Parang 33. Parang same ng cells na gamit nila dun sa huli nating binuksan, yung Thunder Box. 33 by 140. At 15 amp hour ang isa. Kaya kapag tinotal mo yan, 60 amp hour. So, confirmed na live P offer yung battery niya. Set up ng 4S, 33140 or 34140 yung cells na gamit nila. Kaya pala siya masyadong matangkad. I-check lang natin yung mga components. So, ito yung BMS nila, CM1341. Ito mga MOSFET lang to. Ito mga to, parang active balancer siya kasi connected siya per cell yung mga inductor natin. So baka active balancer ng battery natin. So meron tayong dalawang IC dito, M12269. So fast charging chip yan. Ito para dito sa USB-C and sa Type A. May sarili silang inductor kaya nakashare yung power nito. Tsaka to, parehong M12269. Sa likod, mga MOSFET na lang yung mga yan. Yun lang. So kung i-charge natin siya, pwede nating ma-estimate kung gaano siya katagal bago mapuno. Kukunin nyo lang yung capacity ng battery, which is 60 amp hour. Tapos sa voltage, kung saan kinuha yung 60 amp hour, which is 3.2. 192 watt hours. Maraming nalilito bakit daw 60 amp hour yon. Ang totoo 15 amp hour lang tong 12 volts battery. Depende kasi sa pag-compute nung capacity based sa voltage. Kung 60, pinag-add lahat yung capacity ng tatlo, ang gagamitin yung voltage, 3.2 kasi 3.2 yung per cell. Pero kung gusto mong gamitin yung 12.8 volts, 15 amp hour nga lang siya. Same lang din yan, 15, multiply mo ng 12.8, 192 rin. So pareho lang yun, yung 60 amp hour at 3.2 volts sa 15 amp hour at 12.8 volts. Pag kinompute nyo yung total watt hours, pareho lang yun, 192 rin. So now alam na natin yung total watt hours ng battery, i-divide lang natin yun sa speed ng charger natin, which is 100 watts. Divide natin. Nasa 1.9. So mga nasa 2 hours. And most likely kapag malapit ng mapuno, bumabagal pa. So more than 2 hours ang charging time niya. Titignan natin kung gaano katagal talaga i-charge gamit yung 100 watts na charger. Time lapse natin. So ayun, na fully charge natin siya in 2 hours and 30 minutes gamit yung 100 watts na charger. Kung 65 watts yung charger nyo, siguro abutin niya na 3 to 4 hours. Kung 45 watts, nasa 4 to 5 hours. So mabilis lang siya i-charge kung mabilis talaga yung charger nyo. Nasagutin na natin yung mga kadalasang itatanong nyo. Ilang beses niya kayang i-charge ang cellphone? Most likely mga nasa 10 to 11 times. Para ma-estimate yun, kunin nyo lang yung nakuha nating watt hours nung kinapacity test natin, nasa 178.
And yung average na battery capacity ng mga cellphones which is nasa 15 watt hours. Pag dinivide nyo yun, nasa 11.8. So, yun. Since may mga power losses, bawasan nyo. Siguro mga, yun nga, mga 10 to 11 times. At yun, na-test na rin natin. Pwede nga siyang gamitin habang nagcha-charge. Meron siyang pass-through charging. Ngayon, totoong 100 watts yung USB-C. So, marami kayong pwedeng gamitin yan pang charge ng laptop at yung mga iba pang devices na nag-a-accept ng power delivery. Kung yung laptop nyo naman ay walang power delivery charging, pwede kayong gumamit nung yung pang trigger ng power delivery para mag-output ng 12 volts or 20 volts para i-charge yung laptop nyo. So, parang ito, Acer na laptop, wala siyang USB-C or power delivery charging. So, gagamit ka ng ganito, pang trigger. Tapos, etong cable ko ay may kasamang mga adapters para pwedeng gamitin kung anong size nung charger nyo. In our case, ay ganito pala yung size niya. I think eto. Ayan. And hopefully, magcha-charge siya. Tingnan natin. Ayun. So, nag-beep. Nag-charge na siya. So, ayun. Kung gusto nyo gamitin yung power bank nyo to charge your laptops na walang power delivery, ayan, pwede kayong gumamit ng mga ganitong cable. Tapos, ang claimed nila na total cycles niya ay nasa 2,500. Yung isang cycle ay ibig sabihin isang fully discharge at isang charge. So, isang cycle yun. Kung i-compare nyo dun sa ibang power bank na LiPo yung gamit, lithium polymer, ay mababa lang yung total cycles nun. Nasa mga 300 to 500 lang. Eto, nasa 2,500. Kung once a week mo lang siya ma-discharge and charge, aabutin siya ng 48 years. Tama ba yung computation natin? 48 years. Usually, nilalagyan nila ng warranty yung mga LiFePO4 cells ng 5 to 10 years. So, sabihin niya na sigurong kaya niya magtagal ng 10 years. Basta inaalagaan nyo yung battery. Kapag 20% na yung capacity, ay i-charge nyo na. Huwag nyo nang i-discharge talaga up to 0% para mas magtagal siya. So, mas maganda talaga yung mga LiFePO4 na cells kaysa sa LiPo. Yung LiPo kasi, ilang years lang, humihina na. Kahit isang taon nga makikita mo kung hindi mo naalagaan yung LiPo, magbo-bloat yun, tapos mag-start ng humina yung capacity. Mas okay talaga pag LiFePO4. Kung minsan may nagtatanong pala sa atin kung pwede bang i-charge ang power bank sa solar panel. Pwede po kung ang gagamitin nyo ay yung mga solar panel na may USB-C output. Katulad nito. Itong flash fish na solar panel ko. Kasi, ayan, meron siyang USB module na dyan. Siya na yung bahala mag-regulate ng voltage ng solar panel natin para sa power bank natin. So, try natin para makita nyo. Ayan yung solar panel. Tapos yung USB-C cable. Hirap makita dahil maliwanag pero nag-charge siya. So, ayun po. Yes, pwede nyo i-charge yung power bank nyo gamit ang solar panel. Basta merong USB-C output yung solar panel na gamit nyo. May nagtanong sa akin lately kung gumagana pa daw ba itong flash fish na solar panel ko. Yes, gumagana pa po siya. Nag-yellow na yung hawakan niya. Nag-fade na yung kulay kasi nakabilad siya sa araw ng tuloy-tuloy. Ginagamit ko siya pang charge ng power station. At until now, nag-work pa rin siya. So, marirecommend ko talaga to kung gagamitin nyo sa pang-charge ng power banks. Yung ibang portable na power station ay MC4 lang yung connector. Wala siyang USB-C. So, okay to. So, ito po yung Romos PMT60 natin. Okay yung quality. At yung cells na gamit nila, okay talaga. So, kung nagbabalak kayong bumili ng power bank, I think ito na yung pinaka-the best ngayon siguro na nabuksan natin. Meron pa atang mga iba pang power bank na LiFePO4 na rin yung cells na gamit nila. Pero, based sa nakita natin ngayon, ay okay yung quality na itong power bank na to. So, sige po. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe. And I will see you again next time. Bye!